A blessed day to everyone. This is my second week in my personal home quarantine. After ko po magbiyahe from Bacolod, kami po ay binigyan ng time na mag-isolate po muna para sa safety po ng lahat at the same time sa safety rin po namin. And allow me to share to you my experiences for almost 2 weeks, no? Alam niyo po, mag-isa lang ako dito at talaga pong kakaibang experience to, no? Pero alam nyo, allow me to share to you my two companions na sumama sa akin dito. Akala nyo po mag-isa ako dito, no? Pero honestly, all throughout my stay dito po, sa room na ito, hindi ko po naramdamang mag-isa ako dahil sinamahan ako ng dalawang bagay na ito. Hindi po sila tao, no? Itong bagay na ito ay nagbigay sa akin, ng paalala sa akin, ng katahimikan, at buhay po na mag-isa kasama ang ating Panginoon. At ano po itong dalawang bagay na ito? Ang aking pong bravery or liturgy of the hours, at the same time po ang rosary. Alam niyo po itong dalawang companions ko nito, no, na-appreciate ko po talaga, no, all throughout this my quarantine. Kasi naramdaman ko po, no, na napakasarap po ng pakiramdam kapag ikaw po ay kalmado, tahimik, at ma-realize mo na during those moments, ang walang ibang tao o walang ibang sino man ang nagbigay sa akin ng ganung pakiramdam, walang iba kundi ang Panginoon. No, honestly, itong dalawang bagay na po na ito nagmanifest sa akin na during those silent moments, during my personal silent moments, having these two things, no, napaalala sa akin na kasama ko ang Panginoon for almost 2 weeks. At alam mo, ito po yung sabi ko na personal time with my Lord or with my God. Talagang na-appreciate ko po ito at nagpasalamat po ako na ganito yung mga na-experience ko throughout my 2 weeks of quarantine. At bakit ko po nasasabi sa inyo to, no, na itong dalawang bagay na ito na talagang shinare ko sa inyo. Dahil maganda po ngayon sa panahon ng pandemya ay meron po tayong mga bagay na nag-accompaniment sa atin para magpaalala na katabi po natin o kasama po natin lagi ang Panginoon. Ano man pong sitwasyon na meron tayo ngayon, may trabaho ka man po o wala, may stable job ka man po o online job lang po yan, malayo man po tayo sa pamilya o kasama po natin ang ating pamilya, may sakit ka man o yung mga kamag-anak niyo po ay nasa ospital, ano man po ang sitwasyon na meron tayo, wag po sana natin makalimutan na during those situations, kahit pakiramdam natin na wala po tayong kasama o nag-iisa lang po tayo, God is always there. Kasama po niya. No, kahit na sobrang tahimik po niyaan o meron sobrang disturb po tayo, yan po ang magpapatunay na ang Panginoon ay laging nandyan. Kaya ngayon po, sana makita natin ano ba yung mga bagay na nag-accompaniment sa akin during this panahon ng pandemya. Ngayon, challenging pa po, no? May mga darating pang mga bagyo. Pero kahit ganun po yung mga bagay, there are a lot of things that helps us to remind that the Lord is always accompanying us. Kung ano man po yung mga bagay na yan, akala po natin ay hindi natin makakaya, ibigay po natin lahat sa Panginoon. Siya po, bigay po natin sa Kanya. No? Marami po akong bagay na yan na-realize during this personal quarantine ko po. No? Yung mga bagay po na wala akong control, yung mga bagay po na kinakatakot ko na baka mangyari, lahat po yung binigay ko sa Panginoon. At alam niyo po yung naramdaman ko, katahimikan, at di lang po katahimikan, is yung pagpapaalala sa akin na ang Panginoon ay lagi kong kasama at lagi kong katabi. So this is Brother Claude Maria Umali sharing to you my personal time with the Lord, being with Him during my silent moment, not only in my silent moment, but also in the moments na ako ay disturbed at feeling ko ay physically mag-isa ako. So keep safe everybody, and we pray for one another. God bless you po and your family.